sa mga natinbog ang isang magnanakaw ng mga gamit na hindi bababa sa 200,000 dolyar ang halaga. Naitala rin ang pagnanakaw ng isang Emmy statuette pero di mo na pinangalanan ng may-ari ayon sa Los Angeles County. Sa Mandeville Canyon naman, nakuhanan pa ng Ring doorbell camera ang pagpasok ng 2 suspect sa isang tahanan. Isa sa kanila ang posibleng makatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa 3-strike rule, habang kasabot naman ito ay makukulong ng higit 20 taon. 6 na iba pang suspect ang kinasuhan dahil sa serye ng pagnanakaw sa Altadena. Aabot sa 92,000 na residente sa Los Angeles ang hindi pa makabalik sa kanilang mga tahanan dahil sa malawakang sunog. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang pag-aresto habang sinusubukang tiyakin ng pulisya na ligtas ang ari-arian ng mga evacuee mula sa mga kawatan. Kaserbisyo, balita, live report. Unayan sa National Telecommunications Commission laban sa text spoofing na posibleng makaapekto sa 2025 elections. Nagbabalita at nagseserbisyo sa COMELEC si Steve Raz. Steve? Kahit pinapapaalam ng Commission on Elections o COMELEC ang text spoofing na posibleng magamit laban sa mga kandidato ngayong 2025 midterm election. Layunin nila nitong mamonitor at mapigilan ang mga panloloko na nagsimula na ang election period. Dahil dito makikipagsunto ang COMELEC sa National Telecommunications o NTC para malabanan ang naturang uri ng panloloko. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laucianco, inaayos na lang ang schedule ng lalagdang Memorandum of Agreement ng COMELEC at NTC na posibleng isagawa ng Enero. Ang text o SMS spoofing ay isang technique na ginagawa ng mga cybercriminal upang liklamin ng mga tao sa pamamagitan ng pagkapadala ng mensahe na mukhang nagmula sa isang leading source kahit na ito ay hindi totoo. Bishop sa COMELEC, si Brad Pasok ng Radyo Servisyo, Radio Base 30. Maraming salamat, Steve Raz. At sa mga balitang hume-headline ngayon, mag-ama na tagpo ang patay sa Makati City. Lalaking mga ngalakal na nahulog mula sa dump truck, patay matapos masagasaan sa Maynila. At 15 pamilya apektado sa sunog sa Sampaloc, Maynila. Ang buong detalye ng mga balita niyan mamayang 11:30 ng umaga sa headline ngayon. Ako po si Rica Lazo. Kaserbisyo, balita. Si Winnie Cordero, para sa Tatak Serbisyo. Serbisyo, kasama niyo pa rin Tita Winnie Cordero hanggang alas 11:30. It's 11:08. Nasa linya natin, dumiretso na tayo sa ating pagtulong ha. Nasa linya na natin ang nanay ng ating 4 years old na si Amara na si Jezabel Herrera. Hello, Jezabel? Hello po, Tita Winnie. Good morning po. Hi, Jezabel. Kamusta na? Okay naman po. Ay, very good. Ang tanong ko, hanggang ngayon, nakalabas pa rin ng bituka itong si Amara? Opo, mag-2 years na po nakalabas po ang bitukan niya. Bakit ganun? Bakit hindi inoperahan agad? Ano po kasi, sabi po kasi dito sa Bicol Medical Center for schedule po. Ang lagi po sinasabi po sa amin, tatawagan daw po, tatawagan. Tapos hindi naman po kami tinatawagan. Halos magdo 2 years na po kami pabalik-balik po sa kanila para mag-follow up po ng schedule kung kailan po ang schedule ng operation. Alam mo medyo worried ako ha, kasi pag ilan ka na nagre-reklamo sa mga palakad ng Bicol Medical Center, na i-report nyo na ba yan sa DOH? Hindi pa po. Saan ba? Magtatanong tayo. Kasi hindi lang naman ikaw, marami ang nanggagaling dyan sa Bicol Medical na bakit ganyan ang nangyayari. O paano
management mo dito kay Amara? Pero mukha namang okay yung bata. Opo, okay naman po siya, pero minsan po, nagsasabi po siya na masakit po ang tiyan niya, parang mahihirapan po siya. Kasi monthly po, nakabalik-balik po kami sa ospital kasi palagi po siyang nagkakasakit. Ang lagi po, ng doktor sa amin, na gawa daw po dun sa bituka po niyang nakalabas, kaya daw po lagi po siya nagkakasakit. O kaya nga, dapat operahan na. Opo, kaya lang po, pag nagpa-follow up naman po kami sa OPD, ang palagi pong sinasabi po sa amin, tatawagan, pero hindi naman po kami tinatawagan. Alam mo, Meron po akong nakausap po na isang doktor, yung kung nag-opera sa kanya ng first operation, binigyan po kami ng dalawang option, pay ward or charity. Kapag po pay ward, magbabayad po kami ng 120,000. Anytime, pwede na po siyang operahan. pagka charity, Sa pag-charity po, mag-i-intay po talaga kami kung kailan po talaga yung schedule niya. kasi gaano ba kahaba ang pila, Jezabel? Hindi po namin alam kung ilan po siya kasi basta ang lagi po nilang sinasabi na marami daw pong naka-line up, yung iba nga daw po taon na, hindi pa rin po na-ooperahan. Kasi- Siyempre po, bilang po kami magulang, nakikita po namin nahihirapan yung anak namin. Kaya naging po kami kasi may possible daw po na ma-infection yung bituka niya kasi nakatabas po siya. Oo, totoo yan. And totoo yan, Jezabel, hindi biro. Yung iba kong nakakausap na kaparehas mo ang sitwasyon, Opo. agad-agad, inooperahan at inaayos. May mga komplikasyon lamang na nangyayari, pero alam mo yun, agad-agad inaayos kasi kumbaga hindi dapat abnormal, hindi dapat ganyan ang nangyayari sa bata. Kagandahan pa naman itong si Chelsea, si Amara. Oh, cute na cute, inay. Okay, so it's ano ba papanawagan natin, Jezabel? Nanawagan po ako sa mga nanonood po at nakikinig. Sana po, matulungan niyo po kami. Mapaoperahan yung anak ko kasi wala po talaga kami pera para pagpapopera sa kanya. Ngayon po dapat, magpapalo ako kami sa BNC pero wala po talaga kami pamasahe. Kasi masyado po mahal po ang pag-stream